Sa isang liblib na baryo sa gitna ng mga bundok ng Luzon, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Andoy. 7 taong gulang si Andoy. Payat, maitim, at laging may ngiti sa mga labi, sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, ay gumigising na si Andoy. Isinasabit niya sa kanyang balikat ang lumat manipis na tsinelas. Bugbog na sa kakagamit at may tali na ng goma dahil sa punit na parte. Hindi niya yun isinusuot kaagad. Ayaw niyang mapudpud pa ito sa mahaba at putikang daan patungong paaralan. Lalakad siya ng halos 3 kilometro at tumatawid sa mga bukirin, ilog at mabatong daan. Sa bawat hakbang ay dumidikit ang putik sa kanyang mga paa. Malamig pa ang simoy ng hangin at minsan ay may halong hamog. Pero sanay na si Andoy. Walang reklamo, walang pag-aalinlangan. Basta't makapasok lamang sa klase ay ayos na. Pagdating niya sa eskwelahan, tatanggalin niya ang putik sa kanyang mga paa gamit ang dahon ng sagi. O minsan ay lumang basahan na dala niya. Sa kanya isusuot ang kanyang tsinelas. Ngunit kahit anong linis niya, may bakas pa rin ang putik. At ito ang dahilan kung bakit madalas siyang pagtawanan. Yakadiri, nandito na naman si Andoy na galing sa bukid. Sigaw ng isa sa kaklase. Parang hindi naliligo. Tignan mo yung paa niya oh. Puro putik pa rin. Dagdag pa ng isa. Napapailing na lamang si Andoy. Hindi siya lumalaban. Hindi siya umiiyak. Tahimik lang siyang uupo sa kanyang bangko sa likod ng klase. Pero sa kanyang puso, may kirot na hindi niya masabi kahit kanino. Hindi niya ito'y sinusumbong sa ina niyang si Aling Marites, isang maglalako ng gulay. Alam niya, pagod na ang kanyang nanay at ayaw niyang dagdagan pa ang bigat nito sa buhay. Basta't mag-aral ka lang anak. Ang laging paalala ng kanyang ina. Yan lang ang tanging yaman mo sa mundo. At ang mga salitang iyon ang pinanghahawakan ni Andoy. Lumipas ang ilang mga linggo. Hindi pa rin tumitikil ang panunokso sa kanya. Sa tuwing may dumi ang kanyang uniforme o may bakas ng putik sa kanyang binti, siguradong meron at merong tatawa. Merong mga aasar. Siguro natutulog ka sa kanal no? Hiyaw ng kaklasing si Jerome habang nagtatawa na naman ang ilan. Ngunit kahit ganoon, hindi bumaba ang marka ni Andoy. Laging matataas ang kanyang grado. Laging may bitbit na medalya sa tuwing may pagsusulit o paligsahan. Mas lalo itong ikinainis ng ilang niyang kaklase. Para sa kanila, hindi karapat-dapat ang isang tulad niya. Mahirap, madungis, at walang sariling bag. Ayaw nilang mahigitan sila ni Andoy. Isang araw, habang pauwi si Andoy mula sa eskwelahan, inaputan siya ng malakas na ulan. Basang-basa siya, kasama na ang kanyang tsinelas. Nang makauwi siya, nakita siya ni Aling Marites sa pintuan. Nilalamig, nanginginig, pero may ngiti pa rin sa mga labi. Nanay, pasado po ako sa lahat ng pagsusulit. Ako po ang top 1. Muling napaluha si Marites. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa tuwa at sobrang pagmamalaki sa anak. Yakap niyang maigpit si Andoy, kahit ito ay basang-basa. Ayos lang po na maglakad ako palagi ng malayo, Nay. Saad ni Andoy. Kahit palaging maputik ang paa ko, basta't may magandang kinabukasan. Simula nga noon, lalong nagsumikap si Andoy. Hindi niya na iniinda ang mga panunokso. Tuwing inaasar siya ay tinitingnan niya na lamang ito bilang paalala kung bakit niya kailangang magsikap. Hindi para patunayan ang sarili sa kanila, kung hindi para maiahon ang kanilang buhay mula sa kahirapan. Isang Lunes ng umaga, dumating sa paaralan ng isang bagong guro, si Ginoong Reyes. Isang dating guro sa Maynila na naitalagang magturo sa baryo bilang bahagi ng isang programang pang-edukasyon. Sa unang araw pa lamang niya sa klase, agad niyang napansin si Andoy. Tahimik,
laging nasa likod, ngunit palaging handa sa recitation. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ni Ginoong Reyes. Andoy po. Sagot ng bata, halos hindi makatingin sa mga mata ng guro. Anong pangarap mo, Andoy? Napatingin si Andoy sa labas ng bintana. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, ay mahina siyang sumagot. Gusto ko pang maging guro kaya ninyo. Napatingin si Ginoong Reyes. May nakita siyang ningning sa mga mata ni Andoy na hindi niya nakita sa ibang mga bata. Isang gutom, pero hindi dahil sa pagkain, kung hindi gutom sa kaalaman at gutom sa pag-asa. Simula noon ay tinutukan ni Ginoong Reyes si Andoy. Binigyan siya ng mga dagdag na aklat, kinabayan sa pagsusulat at pati na rin sa pagbabasa, at binigyan ng tiwala. Isang araw, sinamahan pa siyang umuwi para mas kilalanin ang pamilya nito. Naku, pasensya na po kayo, sir. At ganito lang po ang maibibigay ko sa inyo. Sabi ni Aling Marites, habang iniabot ang isang baso ng salabat. Wala ho kayong dapat na ikahiya, Aling Marites. Sagot ni Ginoong Reyes. Mas mayaman kayo sa iba dahil pinalaki niyo ang anak niyong may puso at pangarap. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay ni Andoy. Unti-unti, may mga kaklase siyang nagsimulang humanga. Hindi man lahat, pero sapat na para maramdaman niyang may mga tao ring kayang tumingin sa kanya nang hindi mababa ang tingin. Ngunit gaya ng lahat ng kwento, hindi ito palaging pataas. Isang gabi, habang natutulog sila ng kanyang ina, ay merong dumating na balita. Nasunog raw ang eskwelahan. Madaling araw nang magising si Andoy sa ingay ng mga taong nagtatakbuhan. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kanilang bahay. Kitang-kita niya mula sa malayo ang makapal na usok at ang pulang liwanag ng apoy na sumusunog sa kanilang paaralan. Nako, ang eskwelahan! Sigaw ng isang kapitbahay. Tumakbo si Andoy, kahit hindi pa siya nagsusuot ng tsinelas. Nadudulas siya sa putik. Nasasaktan ng mga paa sa mga batong matutulis, pero hindi niya iyon inalintana. Isa lang ang nasa isip niya, ang kanilang silid-aralan, ang mga aklat, at ang kanyang mga pangarap. Nang makarating na nga siya roon, wala na siyang inabutan pa. Uling at abo na lamang ang naiwan. Napaluhod si Andoy. Tinitigan ng mga guhit ng lapis na nakakalat sa lupa. Sa roon ay ang kanyang kwaderno. Sunog na ang gilid. Basang-basa ng tubig. Pero may mababasa pa ring mga letra. Pangarap kong maging guro para maturuan ng mga batang katulad ko. Nakasulat doon. Lumapit si Ginoong Reyes. Hawak ang braso ni Andoy. Pasensya ka na, anak. Ngunit sa halip na umiyak, ay tumayo si Andoy. May luha sa kanyang mga mata pero matatag ang tinig. Sir, hindi naman po nasusunog ang mga pangarap, hindi ba? Kinabukasan, nagtipon-tipon ng mga guro, magulang, at mga opisyal ng barangay. Walang silid-aralan, walang gamit, walang classroom, pero hindi rin sapat ang dahilan para huminto ang pag-aaral. Ayos lang ba sa inyo? Kung sa ilalim ng pulo tayo magkaklase? Ang mahalaga naman ay matuto tayo, sabi ni Ginoong Reyes. At doon nga nagsimula ang panibagong yugto. Sa lilim ng isang malaking punong mangga, muling bumalik sa klase si Andoy. Bit-bit pa rin ang kanyang tsinelas at ang kanyang mga pangarap. At sa kabila ng lahat ay hindi siya tumigil. Hindi niya iniwan ang landas na kanyang pinili. Kahit ito'y maputik, mahaba, at puno ng pagsubok. Habang patuloy ang klase sa ilalim ng punong mangga, dumating ang isang anunsyo mula sa DepEd ng probinsya. Magkakaroon ng paligsahan sa buong distrito para sa mga piling mag-aaral sa elementary. Ang premyo, isang full scholarship sa prestiyosong pribadong paaralan sa bayan. Kasama na ang uniforme, gamit, baon, at libreng sakay araw-araw. Nang marinig ito,
Agad na kinabahan si Andoy. Marami kasing magaling. Mas maraming may kaya. Pero higit sa lahat, wala pa siyang nakikilalang katulad niya na nanalo sa ganitong klaseng patimpalak. Sumali ka, Andoy. Ani Ginoong Reyes. Hindi mo kailangang manalo para patunayan ang sarili mo. Pero kailangan mong sumali para ipaglaban ang mga pangarap mo. Mula nga noon, ay gabi-gabi siyang nag-aaral kahit walang kuryente. Nagsisindi sila ng gasera. Kahit pagod na sa pagtulong sa ina sa pagtitinda ng gulay, pinipilit niyang magpasa, magsulat at mag-practice. Dumating ang araw ng paliksahan. Sa unang tingin, tila hindi bagay si Andoy sa venue. Malinis at air-condition. Puno ng batang may mga bagong sapatos, mamahaling bag, at kulay gintong lapis. Habang siya ay dala pa rin ang kanyang lumang tsinelas. Isang lapis na kalahati lamang ang haba at isang lukot na papel sa bulsa. Ngunit nang magsimula na ang pagsusulit, hindi tsinelas ang mahalaga, kung hindi ang laman ng kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw, ay dumating na nga ang resulta. Hating gabi, habang natutulog na si Andoy, ay may kumatok sa kanilang bahay. Ito ay si Ginoong Reyes. Bitbit ang isang sobre at hindi mapigil ang ngiti. Andoy! Andoy, ikaw ang nanalo! Hindi makapaniwala ang bata. Napatingin siya sa kanyang ina na agad na napaluha. Halos hindi makapagsalita. Anak! Napakasaya ko, anak! Saad ng kanyang ina. Lumapit si Andoy sa kanyang tsinelas. Tinignan niya ito, sa kadahan-dahang isinuot. Nilapitan niya si Ginoong Reyes at may inang sabi, Sir, mukhang mas malayo nang lalakarin ng tsinelas ko. Maluhalo ang saad ni Andoy. Lumipas ang mga araw. Unang araw ni Andoy sa bagong paaralan. Bago ang uniforme, bago ang sapatos, at bago ang bag. Lahat sa kanya ay bago. Pero kahit nakasuot siya ng puting polo at may bagong sapatos, dala pa rin niya ang kanyang luma at kupas na tsinelas sa kanyang bag. Sa itong paalala kung saan siya nagsimula. Pagpasok sa classroom, agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Tahimik ang paligid. Malamig ang hangin. Mabango ang silid. Ang mga upuan ay makintab. At ang pisara ay elektronik. Para bang ibang mundo na ito. Ngunit sa kabila ng ganda ng paligid, ay naroon pa rin ang mga matang mapanuri. Sino siya? Pulong ng isang estudyante. Bakit parang galing bundok? Saad naman ng isa. Hindi man pareho ng dati ang panunukso, ramdam pa rin ni Andoy ang pag-isa. Pero ngayon, hindi na siya natitinag pa. Alam niya kung sino siya. Hindi na siya ang batang umiiyak sa gilid. Siya na ngayon ay ang batang may direksyon at merong layunin. Isa sa mga guro sa bagong paaralan ang lumapit sa kanya. Ito ay si Ma'am Liza. Isang maigpit pero magaling na guro sa Ingles. Andoy, I heard a lot about you. Sabi nito. Aasahan ko ang galing mo, ha? Ngumiti si Andoy. Yes, ma'am. I'll do my best. At ginawa nga niya ang bagay na yon. Bawat aralin, pinaghahandaan niya. Bawat pagsusulit ay siniseryoso niya. Bawat proyekto ay sinasabuhay niya. Sa kabila ng kakulangan sa karangyaan, mas pinili niyang punuin ang sarili ng talino, sipag, at kababaang loob. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti siyang napansin. Hindi na siya yung dating bata. Siya na ngayon ang tinutularan ng ilan. Hanggang sa isang araw, inanyayahan siya sa entablado para tanggapin ang karangalan. Ang Best in Leadership and Academic Excellence Award. Sa gitna ng mga palakpakan, ay tinanong siya ng punong guro. Andoy, anong sikreto mo? Hinugot ni Andoy mula sa kanyang bag ang kanyang luma at kupas na tsinelas. Pinakita niya ito sa buong paaralan. Wala po akong sikreto. Ang meron lang po ako ay paalala na kahit sa hirap, kahit sa putik, may daan paakyat at minsan ng mga luma at sirang tsinelas,
Sila pa ang nagtuturo kung paanong tumayo ng matatag. Lumipas ang mga taon. Mula elementary, naging high school si Andoy sa parehong pribadong paaralan. Doon niya natutunan ang higit pang disiplina, leadership, at ang tunay na kahulugan ng serbisyo at pagkakapantay-pantay. Kahit na madalas ay nasa honors list siya, hindi pa rin siya nakakalimot kung saan siya nanggaling. Tuwing sem break, umuwi siya sa kanilang baryo upang tumulong kay Aling Marites sa pagtitinda ng gulay. Minsan ay dinadalhan niya ng school supply ang mga bata sa ilalim ng punong mangga, kung saan siya unang natuto. Isang hapon, habang nakaupo siya roon, ay may lumapit na batang lalaki. Maputik ang mga paa nito. Pitpit ang sirang tsinelas. Kuya Andoy, ikaw po ba yung pumasok sa malaking school sa bayan? Tanong ng bata, habang nahihiya pa. Oo, ako nga yun. Gusto mo rin bang pumasok sa ganun? Tumango ang bata. Ngumiti naman si Andoy. Tandaan mo, hindi sukatan ng putik sa paa. Mas mahalaga kung gaano ka kalaling mangarap. Nang makapagtapos nga si Andoy ng high school, siya ay naging cum laude. Inalok siya ng scholarship sa isang kilalang universidad sa Maynila upang kunin ang kursong Bachelor of Secondary Education. Pangarap niya itong tuparin. Ang siya ay maging guro para sa mga batang tulad niya. Sa Maynila, ibang klaseng laban na naman. Mas malawak, mas mabilis ang takbo ng buhay. May pagkakataon ngang gusto niya nang sumuko dahil sa wala siyang pamasahe, walang pagkain, at walang maayos na tulugan. Ngunit muli, tuwing magigipit siya ay ilalabas niya mula sa kanyang bag ang lumang tsinelas. Isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kalsada, gutom at pagod mula sa part-time job bilang service crew, tinignan niya ang kanyang tsinelas at bumulong. Konting tiis pa, Andoy. Malapit na tayo. 4 na taon ng pagsusumikap, puyat at pagtitiis. Sa kabila ng lahat, nakatapos si Andoy ng kolehiyo. Cum laude sa kursong BS Ed. Nang bumaba siya sa entablado ng graduation, bitbit niya ang parehong tsinelas na sinimulan niyang suotin noon sa baryo. Ngayon ay nilinis at inilagay sa isang kahon bilang simbolo. Nay, sabi niya kay Aling Marites habang iniabot ang diploma. Hindi lang po ito sa akin. Sa ating dalawa po ito. Walang salitang kayang tumbasan ang luha ng isang inang saksi sa lahat ng sakripisyo ng anak. Pagkaraan ng ilang buwan, tinanggap si Andoy bilang bagong guro sa kanilang lumang paaralan. Ngayon ay muling itinayo sa tulong ng mga NGO at ng dating alumni. Siya na ang nagtuturo sa mga batang may parehong kwento niya. Sa lilim ng parehong punong mangga, nakatayo siya bilang inspirasyon, guro, at tagapagdala ng pag-asa. Bakit po kayo laging may dalang sirang tsinelas, sir? Tanong ng isang batang estudyante. Dahil doon ay napangiti si Andoy. Kasi, ito ang nagturo sa akin ng halaga ng bawat hakbang. Hindi importante kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay saan ka pupunta at kung gaano mo kamahal ang pangarap mo. Lumipas ang ilang taon bilang guro si Andoy. Masigasig siyang nagtuturo hindi lamang sa mga aralin, kung hindi pati na rin sa mga aral ng buhay. Sipag, tiyaga, respeto, at pangarap. Kilala siya sa buong baryo bilang guro ng pag-asa. Madalas, ay dumarayo pa ang mga magulang upang magpasalamat dahil binago ni Andoy ang pananaw ng kanilang mga anak sa edukasyon. Sa kanyang maliit na silid-aralan, may nakasabit sa dingding. Isang lumang pares ng tsinelas na nasa loob ng kahon. Meron dong nakasulat. Para sa lahat ng batang may pangarap, kahit maputik ang paa. Sir Andoy, gusto ko rin pong maging katulad nyo. Hinaplos ni Andoy ang ulo ng bata. Tinignan niya ang mga paa nito. Maputik. Basag ang takong ng tsinelas. Pero matibay ang pagkakatayo. Hindi mo kailangang maging katulad ko, sagot niya. Dapat ay maging ikaw ka. Ang ikaw na may tapang, tiwala at paninindigan. Ang tagumpay mo, hindi dapat kopya sa iba. Ikaw mismo ang maglalakad patungo roon.
Doon niya naisip, hindi lang pala siya nagtuturo ng asignatura. Nagtatanim rin siya ng pangarap sa puso ng bawat batang katulad niya noon. At sa tuwing may batang tinatanggap ang hamon ng kahirapan, nakikita niya ang kanyang sarili. Lumalakad sa putik, hawak ang tsinelas, at bitbit ang pananalig. Isang gabi, tumanggap si Andoy ng liham mula sa lokal na pamahalaan. Iniimbitahan siya bilang pangunahing pangdangal sa taunang gabi ng karangalan, kung saan kinikilala ang mga huwarang mamamayan ng probinsya. Sa entablado ng munisipyo, sa harap ng mga estudyante, guro, opisyal, at kabayang ilang taon na rin niyang hindi nakikita, tinawag ang kanyang pangalan. Kino't ginang, mga kababayan, ang taong minsay nilakad ang putik ng kahirapan, ngunit ngayon naglalakad sa dangal ng tagumpay. Si Ginoong Andres Andoy de Vera. Tumayo nga si Andoy sa gitna ng palakpakan. Suot ang maayos na barong, ngunit dala pa rin ang parehong lumang tsinelas sa kanyang bag. Habang nasa harap ng mikropono, saglit siyang natahimik. Tinitignan niya ang madla. Mga batang may bitbiting pangarap, mga magulang na nangangarap para sa kanilang mga anak, at mga dating kaklasing minsay tumatawa sa kanya. Alam kong marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang guro, panimula niya. Pero bago ang lahat, ako muna'y naging batang naglakad ng ilang kilometro, maputik ang paa, habang bitbit ang tsinelas at bitbit rin ang aking mga pangarap. Inilabas niya ang luma niyang tsinelas. Taas noon niyang ipinakita sa lahat. Hindi ito lamang sapin sa paa. Isa itong paalala na bawat hakbang, kahit gaano man yan kahirap, ay merong kahulugan. Sa bawat putik ay merong aral. Sa bawat sugat, merong lakas. At sa dulo ng lahat ng iyon, ay merong tagumpay. Lumuha ang ilang mga audience. Tumayo ang kanyang ina at pumalakpak, kasunod ng buong bulwagan. At sa mga batang narito ngayon, patuloy niya. Kung pakiramdam nyo ay hindi nyo kaya, tandaan nyo ito. Ang puso ang tunay na puhunan. Hindi hadlang ang kahirapan. Labanan ito, lakaran ito, hanggang sa kayo na ang magbukas ng pintuan para sa iba. Mula sa entabladong iyon, hindi lamang si Andoy ang kwento ng tsinelas. Siya na ang naging simbolo ng pag-asang hindi kayang tapakan ng kahirapan. At sa gabing iyon, muling isinara ni Andoy ang kahon ng kanyang lumang tsinelas. Hindi bilang pagtatapos, kung hindi bilang paalala na minsan, sa bawat maputik na landas, isinisilang ang mga bayani ng kinabukasan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan ay ang magpatuloy tayo sa buhay sa kahit ano pa mang sitwasyon ang ating pinagdaraanan. Sapagkat kung hindi tayo hahakbang, papaano na lamang ang ating kinabukasan? Laging tandaan na walang pagsubok ang hindi natin malalagpasan at hindi natin mapagtatagumpayan. Basta't lagi lamang nating itiwala sa Diyos. Maaaring tulad ng kwento ni Andoy na para bang tayo'y naglalakad sa putik at hirap. Pero sa dulo naman ito ay merong katagumpayan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakikita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Paki-like and share na rin. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.